Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Oo na mensahe po ninyo, number 2, there is movement, there are choices and decisions na kailangan ninyong gawin sa ngayon. Maaring magkakadugtong ang sitwasyon na to. Maybe there are choices dito na pinagpipilian ninyo at yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan. And that could be related, no, to money. Baka yan, may mga coins. So, probably financial decisions. Ito ang kailangan ninyong gawin. Or probably related to your marriage, related to your love or romantic relationship, pwede rin ganon. Pwede rin na this is about travel, yung ganon, you know. So, pag-isipan ninyong mabuti. Before you jump into a decision, pag-isipan ninyong mabuti. Look at things at different perspective, kung kinakailangan. At pagmuni-munihan ninyo before you make a decision para wala kayong pagsisihan. And also, makakabuti if you are also going to tune into your intuition. Okay? Makakatulong yan sa inyo para magabayan kayo ng universe. No? Kung ano ang dapat na desisyon na gawin ninyo. We have number 9, suffering in silence. Ang iba sa inyo dito, baka may problema, sinusolo nyo lang ito. Siguro hindi kayo nagkikwento, hindi ninyo to sinishare sa iba. Kaya, ayan, mag-isa lang kayong hinaharap siguro ang problemang ito. But if you feel like, Libra, no, na makakatulong sa inyo na may makausap kayo, kung sa tingin ninyo makakagaan ito ng pakiramdam, then do so. Okay? Gamitin ninyo yan. Or gawin ninyo yan. What else? We have number 9, material harvest. Okay? Meron ditong parang financial gain na dadating. Meron kayong kaperahang dadating. You'd be able to acquire a lot of material things dito sa ngayon. Kasi ito na, may pera na kayo. You can afford to buy stuff, no? Maaring ganon. At ano ito this is the time that you are going to reap the rewards of your hard work. Kaya maraming pera ang dadating. Mayroong kasaganaan. We have synchronicity dito. We have double 9 and that is angel number 99. So I suggest po, please look up for the meaning of master na for angel number 99 po for more guidance. We have, oh wow, so tatlong 9 na. So ito, this is an angel 999. So double 9 at saka triple 9 po. Pakitignan ninyo, maraming insights pa dyan ang mapupulot ninyo that can help your situation. Solitude ang panawagan nitong latest ninyong card, no? So, maybe, Libra, kailangan ninyo talaga na mag-me time muna, mag-alone time kayo. And it feels like to me na kailangan ninyo yan para makapag-isip-isip kayo ng mabuti, no? Para dito sa pagdedesisyon ninyo. Maaaring hindi ito madali na pagdesisyonan. That's why you need to put yourself in solitude para mapag-isa muna kayo, makapag-isip kayo at for you to be able to to figure out what is the best decision that you need to do rito, no? Para marinig ninyo yung sarili ninyo, marinig ninyo yung inyong intuition, yung gano'n, no? Kaya kailangan ninyo muna na mapag-isa. Kasi kung busy, no? Busy kayo, lagi kayong katawan ninyo busy, lagi may ginagawa, yung isip din ninyo gano'n din, no? Will be busy then and you can't concentrate and you can't hear, no, or you can't notice the subtleties that the universe is sending you. We have disruption, and so this is changes, no, na hindi ninyo inaasahan. These are changes na hindi ninyo sukat akalain, ano. Kaya ano ito, magugulat kayo. There is gulat factor, no, sa sitwasyon na to. At sa una baka ma-overwhelm kayo, mawindang kayo, pero sa una lang yan, Libra, no? At the end of the day, you know, as the time go by, marirealize ninyo rito na sana noon pa to nangyari.
Kasi dadalhin kayo dito sa kung saan kayo dapat makarating. You will be in alignment with your destiny finally, no? Kasi divine intervention ito. It is the divine universe doing it for you. Kaya dadalhin kayo nito doon sa kung saan kayo dapat mapunta. We have number 5, financial and material changes. No? Ito yung maaring pinanggagalingan ninyo before kayo na mag-harvest ng kung ano man ang pinagsikapan at pinagtrabahuan ninyo rito. May mga restrictions siguro kayo pagdating sa pera or hindi kayo malayang gastos kasi baka may financial constraints, pwedeng ganon. Or baka binabudget ninyo or very tight siguro yung budget ninyo. Pero makakaahon na kayo from this situation kasi magkakaroon na kayo ng material harvest. This is you reaping the rewards of your hard work and there is financial reward dito. There is financial abundance and prosperity coming your way. Kaya masusolusyonan na kung ano man ang mga financial constraints na ito. Okay? What else? We have number 6, moving on. Yan. So, napakaganda. Kasi papunta na kayo sa pag-usad, papunta na kayo sa pag-asenso, papunta na kayo sa kung saan kayo dapat mapunta na magpapaliwanag ng inyong buhay, will bring you enthusiasm, optimism, hope, yung ganon. You're also going to move on, no? Dito, sa sitwasyon na to, or dito sa kung ano man ang pinoproblema ninyo, possible na malilinawan ang inyong isipan and you will be enlightened and you will see the light at the end of the tunnel, no? At maliliwanagan na ang lahat at mapupunta na kayo sa sitwasyon na mas magaan, mas maliwanag, no, ang isip ninyo na. You are going to be victorious, eh? This is triumphant success. Pagtatagumpayan nyo talaga ang mga bagay na ito na pinagdadaanan ninyo. Problema sa pera or kung ano man ang pinoproblema ninyo dito sa suffering and silence, you are going to rise above that situation. Kasi meron tayong tagumpay na energy. So definitely, baka hindi lang yan din, ano, ang mga pagtatagumpayan ninyo. This could be also different areas of life na pagtatagumpayan ninyo. Katulad na lamang nito, financial success, no, ang makakamit ninyo, kaya magkakaroon na kayo ng pag-ani, kumbaga, ng bunga ng inyong pagsisikap, no. So this could be success also in various areas of life. Kaya congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste.